Nahihirapan ng gusto itong si Lilith kung paano nga siya makahanap at makalikom ng pera dahil nilapitan na nga niya itong si Attorney Constantino at tinanggihan siya dahil meron naman nung nakapagsabi na meron siyang issue tungkol sa nangungutang siya tapos hindi umano nabayaran. Kagagawa ni Patricia. Sinabihan siya ni Lilith na maaaring ang taong yun ay sinisiraan lamang siya sapagkat walang katotohanan ang mga pinagsasabi nito. Balit dahil si Patricia ang nagsalita, itong si Constantino ay agad na naniwala dahil nga alam niya na may history si Lilith at doon nakatira sa kanila dahil nga sa naging kasambahay nito. Kaya naniwala agad-agad si Constantino. Ang hindi niya alam, gawa-gawa lamang nito ni Patricia dahil may malaki siyang galit dito kay Lilith, lalo't anak ito sa labas ng kanyang asawa. Walang nagawa si Lilith kundi umalis na lamang dahil tinanggihan na nga siya ng kanyang amo. Nalulungkot siya at nalalala ang kanyang mga braso. Iniisip na niya kung paano nga niya tutulungan ang kanyang Tito Emong. Gayong nasa ospital ito at malaking halaga ang kailangan. Kailangan din nila ng pera. Nang sa ganun, tantanan na nga sila ng pinagkakautangan nitong si Lainey. Samantala, naiisip niya na kaya pala nakita niya nung isang araw na tela masinsinan ng pag-uusap ni Attorney Constantino kasama nga ang pamilya ni Romeo ay pinag-uusapan pala ang tungkol sa paghingi niya ng tulong dito. Nang makausap nga ni Lilith itong si Court, sinabi niya rito na hindi niya alam kung bakit ginawa ni Patricia yun, bakit kailangan niyang siraan ang kanyang imahe dito kay Attorney Constantino kung saan umuo na nga ito at sincere na nga ito na tulungan siya. Bigla na lang nagbago dahil lamang sa salita nitong si Patricia. Inis na inis si Lilith at sisisihin niya etong si Romer sa oras umano na may isa pang pamilya na masasaktan dahil lamang sa kagagawan nila. Hindi na mapapatawad kailanman ni Lilith ang kanyang amang si Romer. Hindi maiwasang magtanong ni Court kung ano ba ang kanyang naging kasalanan. Bakit tela napaka-personal ang ginawa ni Patricia at ganun kalaki ang galit nito sa kanya para siraan lamang sa kanyang boss na si Attorney Constantino. Ayaw magsalita ni Lilith. Malungkot ito kung kaya't nasabi na lamang ni Court na huwag na siyang sobrang malungkot at mag-alala dahil tutulong na rin siya sapagkat meron naman siyang pera na naipon galing sa kanyang pagbablog at nasabihan na rin niya ang kanyang mga kasamahan sa trabaho upang magtulong-tulong sila at makalikom ng halaga nang sa ganun mabawasan ang kanyang iniisip. Natuwa naman itong si Lilith sa sinabi nitong si Court. Sinabi nito na kumukutan na nga siya sa kabaitan. Nawalan man siya ng isang tunay na kaibigan na kanyang iniidolo, mayroon namang panibagong kaibigan. Kala niya noon ay magkaaway lang talaga sila, ngunit hindi na in-expect na sa katagalan ay maging mabait ito sa kanya at maging close sila na magkaibigan. Mahuhulog kaya itong si Court dito kay Lilith? Katagalan? Yun ang ating pagkabangan. Samantala, nag-cruise na nga ang landas nitong si Meredith at itong si Romeo. Naaalala niya ang mukha nitong si Meredith at hindi siya pwedeng magkamali. Siya ang dating naka one night stand niya. Nasilayan din ni Meredith itong si Romeo kung kaya't hindi niya maiwasan maalala ang kanilang nakaraan. At isa sa dahilan din ay ama din siya ng kanyang anak na inaakala niyang patay na. Kailangan nilang mag-usap dahil yun lang ang susi upang malaman nila na mayroon silang anak at buhay. Dahil sa pag-aakala nga ni Meredith, patay na ito dahil iniwan niya sa kanyang kasamahan, kaibigan. Ang sinabi sa kanya ay nalunod, kasamang nalunod dahil dala-dala nito. Naisip ni Romeo na kailangan niyang tulungan itong si Lilith kahit na ilang beses na siya na itinakwil nito. At na-reject na nga siya. At sinabihan na iwasan na siya at kalimutan na may anak siya na nagngangalang Lilith. Ngunit hindi pa rin sumusuko itong si Romeo. Gusto niyang makatulong financially dito kay Lilith, lalo't marami na nga siyang pagkakautang dito. Marami na siyang pagkukulang bilang ama.
Kaya naman humahanga ang kanyang abogado dahil nagdali-dali nga ito na magpa-transfer ng pera mula sa kanyang account dahil ibibigay kay Lilet. Subalit ano kaya ang mangyayari sa oras na malaman naman ni Patricia na tutulungan nitong si Ramir ang kanyang anak na si Lilet. Kabilang banda, mangyak-ngyak na bigo si Lilet sa kanyang pangako na matulungan ng kanyang Tito Emong. Dahil ginawa niya ang lahat-lahat, lumapit siya sa mga posibleng kakilala niya na may pera at matulungan siya. Subalit, meron na sanang tutulong ngunit umatras pa ito nang dahil sa kagagawa ni Patricia. Kung kaya't sinabihan niya ang kanyang tita Lenny na patawarin siya, ginawa niya ang kanyang makakaya. Ngunit ang kanyang pera na naipon at nalikom ay hindi pa rin sapat para sa operasyon at para sa utang na kailangang bayaran upang tantanan na nga sila at huwag nang masaktan ang isa sa kanilang mga pamilya. Ang akala ni Lilet ay tuluyan na nga siyang mabigo sa kanyang pangako kay Tito Emong niya. Subalit ang hindi niya alam, narinig ng kanyang ama kung kaya't kumikilos na nga ito ng palihim nang hindi malalaman ni Patricia. Ito na lang ang tanging paraan para matulungan niya ang kanyang anak na si Lilet. Magugulat na lamang siya dahil nabayaran na ang utang, maging ang bill sa ospital. Ginawa ito ni Rimmer ng palihim.